paano nga ba yung matalinong paggamit o paggastos ng kanilang mga salapi sa mga panahong ito ng pandemya? Pwede nga ba na ma-separate natin yung hindi matalino sa matalinong mga paggasda at mga paggamit ng mga salapi kung sasabihin natin pwede namang hindi, Mr. Rojas? Okay. Doon ba lang sa title paano gagastahin? Pag matalino, hindi dapat gastos ang una. Dapat ang una muna, isa-isay natin yung word na matalino. Pag matalino ka, kailangan marami kang kaalaman. Hindi yung basta na lang mag-decide. So, yung paggastos, kaya convert natin yan. There's another better word dyan, yung investment. Dapat pag nakatanggap ng pera, huwag ka agad gastos. Kasi yung pera na tanggap niya, through salary, to income, kung ano man, saan man nanggagaling, kailan, plano ka agad. Yung formula last time, sabi ko yung 10-20-70, pwede yun. Ang una muna, ang 10%, ibigay mo sa simbahan mo kasi galing yan sa Panginoon eh. Pag na-recognize mo na ikaw ay administrator lang ng mga resources na dumadaan sa'yo, ay lalo kang pagpapalain ng Diyos. So unahin natin ng Panginoon. So 10% ibigay mo sa simbahan. Hindi yun, di ba, kung minsan pag punta sa simbahan, pag nag-abuloy na, nako, yung nagkakalansing kasi mga puro loose change ang binibigay. Pag binasa niyang Malakay 3:10-12, doon, maganda yon. So assignment yun sa mga listener. Pag interesado talaga kayo, yung sekreto ng masayang nagbibigay at lalong pinagpala ka ng Panginoon. Of course, hindi ka magbibigay dahil pagpalain ka. Natural mo dapat na reaction yan. Kasi, pero Mr. Rojas, kung halimbawa yung mga kalansing na yun ang ibinigay niya at yun ang lahat-lahat na sa kanya, hindi po ba yun ang mas na-appreciate ng ating Diyos na si Jehovah God? Kasi para sa kanya, gracious giver ka at talagang yung the best mo ang ibinigay mo sa kanya. Correct. Pero yung napansin, kung mag-observe ka sa mga simbahan, typical, ang mga kalansing na yan, ang gaganda ng mga damit niyan at ang laman ng bag at wallet, punong-puno ng pera yan. So, at mga original pa, mga signature pa yung mga wallet na yan, tapos kalansing ang ilalagay. Oo. So ngayon, pag nauna yung 10%, ang pangalawa, yung 20%, dapat nasa isip natin, investment. Kasi siguradong lulubog ang tao sa gastos. Pag inuna niya yung gastos. So, itabi niya talaga 20%. Actually, 20% maliit lang yan eh. Kunyari, tatanggap siya ng 10,000. Okay, maliit na lang, 1,000. So, ang 1,000, ang 10% is 100. Itabi mo ng 100 kasi sa Diyos yan. Ang 20%, di 200. Itabi mo na rin, so 300. Yung 700, yun, doon ka kung may budget ka, mas maganda. Kung wala kang budget, yun, i-distinguish mo yung ano ba talagang tunay na pangangailangan versus sa yung gusto mo lang. At pag nag-shopping ka, mag-grocery ka, mag-ingat kang bumili doon sa yung bago sa cashier. May mga maliliit na bagay diyan na minsan dampot na lang ng dampot. Kung pwede lang iwasan 'yun. Dapat talaga kung may listahan ka pagpunta sa grocery, 'yun lang bilhin mo. Binanggit niyo yung mga produkto na nasa may cashier na. Ang tendency pa ng tao pag pumipick up doon, yung mga nagmamadali na kasi nasa linya na, di po ba? So halos hindi na nga pinag-iisipan. Maganda yung binanggit niyo yan, Mr. Rojas, kasi sa totoo lang hindi namin napapansin na pwedeng nabibiktima pala kami na nandun na kami pumipick up na mga gamit, produkto na nasa kahera na. Lahat tayo. Kasi siyempre, lahat tayo biktima niyan. Tingin ng tingin. Sa viewpoint naman ng grocery, trabaho nila yung pag-isipan, ano yung mga impulse buying. At minomonitor nila yan. Kung gaano malakas ang sales diyan, ilalagay nila yan dyan. So talaga may pag-aaral dyan, ha? Oo, inaaral nila yun. Remember, lahat na binibili natin, may record dyan. Kung lalo ngayon, may mga code na yan, barcode. So kitang-kita na nila ano yung mga mabilis bilhin. At saka yung hindi gaano kamahalan. Less than 100. Diba? Less than 100, mabilis siya bilhin. Yung mga bubble gum, yung mga kung ano-ano dyan, mint, iba-iba. Sa department store, di ba, Mr. Rojas, ganyan din? May halos parang SQ line pa tayo, S-line, para lang ikutan natin yung mga produktong sinasabi nga ninyong mga less than 100, na parang hindi na pag-iisipan, pwedeng kuha na lang ng kuha. Makalimang gamit siyang ganun, di 500 pesos na yon. Correct. At saka yung tinatambaks na mga parang baratilyo, yung medyo mura, yung gusto i-push na produkto. Okay din yun kasi mura,
Kailangan kung hindi mo pinag-isipan at binili mo dahil malaking sale, ay may malaking tama mo dyan. Kasi ipapasok mo lang yun sa closet mo, hindi mo naman malamang gagamitin. So, hindi wise buying yon. Hindi kami wise buyer. No. Kaya yung tunay na matalinong paggamit ng pera, bago pa pumasok ang pera, pinag-isipan niya na itabi niya na kagad yung 10, 20, 70, or depende sa kanya. Ay, importante lang, bago ka pumunta doon sa budget ng expenses, unahin mo muna yung para sa Diyos, tapos yung para sa, dalawang klase yung 20, pwede hatiin sa dalawa eh. One for emergency, one for investment. Kaya sabi ng iba, paano ako mag-invest kung maliit lang ang kita ko? Kahit na maliit, pwede ka magbukod for investment. Kasi ngayong pandemic na marami ang nawawalan ng trabaho at yung iba mayroon naman trabaho. Usually po, di ba, nagpo-pool na lang ng resources sa pamilya, pinagsasama-sama kung sino yung may hanap buhay and then kung ano na lamang para pagkasyahin. So, pwede pang i-apply yung rule na yan. Correct. Actually, merong may 10 prinsipyo si Dr. Liozon. Ay, sige nga po, pakishare sa amin. Oo. Tapos, pwede enumerate natin 10 to, pero later on, sa ibang araw, siguro isa-isa himahimayin natin para madali siya. Yung number 1, sinasabi niya, kailangan daw na yung sapat na, tawag nito, yung sinasabi niyang, ang recognition na bawat isa sa atin, dapat administrator lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo may-ari. So, dinadaan lang. So, ang isang administrator, hindi yan sa'yo. Kailangan maganda nito, magaling yung owner. Kasi Diyos yun eh. Ang dami niyang resources. Kung pag magaling tayong administrator, madali din tayo pasahan ng So, kung administrator, hindi niya aariin yon, hindi niya pag-iinteresan, hindi siya magiging sakim. Okay. Tsaka yung formula ng Diyos, ibigay mo lang sa kanyang 10% minimum, okay na siya. Kasi pag hindi ka nagbigay ng 10, para ka nagnakaw pa sa owner. Yung pangalawa. Pero yes. Mr. Rojas, wala namang limit din ang pagbibigay. Kung kaya natin magbigay ng 20%, 30%, di po ba? Aba, mas mabuti. Kaya may mga kwento, alam mo, totoo yun. Mayroon daw isang malaking negosyante na talagang umabot na siya ng 90%. Si Rick Warren, wala tayo ng ilang percent lang. Tapos every year, dinadagdagan niyang 1% every year. Tingnan mo, hindi na siya tumatanggap ng sweldo sa simbahan niya. Ngayon, ang laki-laki ng pondo niya dahil nagbenta siya ng nabenta niya yung libro ng Purpose-Driven Life para yun sa simbahan niya. Ngayon, ang laki ng kita. May foundation na sila. Kasi nga po, hindi na rin tayo sakop ng mocyclo dun sa tithing. Ibig sabihin yan, hindi lamang limit tayo sa 10%. And yun ang binabanggit nyo, kita nyo, oo. At yung sinasabi mo, at least minimum. Napakaigi yan kasi kung nakalista yan sa atin, uunahin. Ang ganda nga po nung ranking nyo Number 1 yung sa listahan Di po ba? Yung para sa ating, sa ating pagbibigay. Na alam naman natin, personally, hindi kailangan ng Diyos yun. Ano'y naman niya yung pera. Pero maraming pinaggagamitan niyan para sa mas mahalagang mga gawain. Hindi po ba? Lalo pa for kingdom purposes. Correct. Yung number 2, budget. Ang sinasabi, kaya magandang tatalakayin din ito, pero sa susunod siguro, na ang tawagan nila spending plan. Ang gusto kong pangalan dyan, investment plan. Para nangunguna sa isip ng tao, pagtanggap niya ng pera, o bago pa niya tinanggap, naisip niya saan ko i-invest ito. Positibo yung investing plan kaysa sa spending plan. Mukhang negative yung spending, di ba, JC? Oo. JC? Oo, Miss Susan, yung spend, okay na ba? Okay ba ako, Miss Susan? Yes. Ako. Okay, go ahead. Sige, okay na. Oo, doon sa spending nga, ay tatanong ko sana kay Sir Conrad na yung spending sa investment, paano po kung wala siyang idea kung anong investment at yung iba, kung ano-anong investment papasok, kung ano-anong mga food cart business, ang papasok, kahit sila well-versed sa mga ganong industriya o sa ganong mga business. Pagdating sa investment, ang una niya gagawin, magkaroon siya ng disiplina, magkaroon ng habit na itabi for investment. Huwag muna siya mag-invest kasi wala pa siyang alam Tapos, ang internet ngayon, 24/7, pwede ka mag-research, pwede ka magtanong-tanong, kahit kanino. Ipon ka muna ng ipon. Diyan ka magsimula. Pag nagkaroon ka ng habit, ako, estimate ko lang, makapagkaroon ka ng habit na consistently, nagtatabi ka talaga para sa investment mo,
kahit na sabihin mo 20 pesos yan, walang problema kasi ang Diyos ang magbibigay sa ng opportunity at makikilala at maalalaman mo kung saan mo dapat i-invest. Huwag ka agad big time kasi diyan ka siguradong pag inopen up natin yung topic on budget, mahaba ding kwento yan, pero maganda rin yan. Ipon muna bago ka then compute lang muna. Kasi may mga example doon, for example, yung budget ng isang naninigarilyo o kaya yung pera para sa Coca-Cola na binibili, soft drinks, 15 pesos a month. May computation si Dr. Leoson, a family of 4, a family of 5, in certain number of years, aabot ka na 1 million. So, ibig sabihin, kaya kahit maliit. Kasi lalo na kung pagpapalain ka ng Diyos. Tapos, yung number 3 na prinsipyo niya, cut your credit card kung kailangan. Ibig sabihin, pag kulang mo yung disiplina sa paggamit ng credit card, putulin mo na yan. O kaya, disiplinahin mo sarili mo. Ang maganda rin, number 4, demolish the debt. Pay it off as soon as you can. At usually, ang ginagawa natin, binabayaran natin yung debt na pinakamababa ang interest. Pero dapat yung unahin natin yung mataas na interest. Kasi habang tumatakbo yung araw, mas lalo lumalaki ang interest expense mo. Tapos number 5, education, the greatest wealth equalizer. So dapat search ka ng search, tanong ka ng tanong, tapos maglista ka, magsulat ka yung natutunan mo. Yung number 6, family planning. Ito, interesting din to. There are many Christian way of doing family planning. Hindi ito abortion, hindi mali na yun. Baka akala yung pagtitipid ng pag-aanak. Planning yun, planning. Planning. Mag-asawa. O yun. Okay. Ito family planning pagdating sa pinansyal. Correct. And number 7 dito, sabi niya, grateful to God. So, kailangan, or generous to others. Kaya, hindi porke mayaman ka, ikaw lang pwede magbigay. Pag maliit, yung sinabi nga kanina ni Susan, kahit na maliit, pwede ka magbigay mas malaki dahil nasa puso yan. Hindi yan. Yun yung the best niya eh. Yun yung lahat na niya eh. Di po ba? Correct. And number 8 niya, honesty. Hard work. Yun. Kung notice niyo, parang ABC ito eh. Parang ABC. Yung A, administrator. B for budget. C for cut. D for demolish debt. E for education, F, family planning, and G is grateful to God. And then letter H is the honesty. And then yung I, invest for the future. So bata pa lang, pwede nga, bagong asawa, na palang kayo, nagplano na, bagong nag-asawa, o bagong kasal, planuhin na kaagad yung future na anak. Kung may anak kayo, tabi-tabi na, sa 10 piso, 100, kung anong kaya. Basta yan, pag tinabi nyo yun, hindi nyo dapat galawin. Kasi investment for the future yan eh. Tapos yung, kaya lang, Mr. Rojas, may mga pagkakataon talaga. Bakit nga ba, totoo ba ito na niantras may natatabi na iipon? Yan yung hindi nawawala sa isip nila. Alam nila may pera sila. Kaya pag may biglang pangailangan, iisipin nila, di ba, may naiipon naman tayo eh. Doon siya babalik sa yung sinasabing investment planning or spending planning. Balik ka doon. Tapos, bago ka gumastos, bago mo galawin yan, panalangin ka. Tama ba itong gagawin ko? Alam ko, hindi tama, pero pinipilit ako ng sarili ko. Dahil hindi pa ako disiplinado. Tingin ka ng Panginoon, sasagutin ka ng Panginoon. Makipag-usap ka isang mas matino sa iyo. Yung hindi magastos. Yun, may reinforce pa yung faith mo para lalong gumanda ang buhay mo. Tapos yung number 10 niya, yung 10, 20, 70. So, alam niyo, Mr. Rojas, bihira din na mapakinggan ng katulad mula po sa katulad ninyo na in everything we do, ano man yung ating mga gagawin, sa panimula pa lamang, palagi natin isinasangkot yung ating Diyos. Correct. Kasi yung Psalm 139:14, nakalagay doon, I am fearfully and wonderfully made. Imagine, para bang ang Diyos na mismo so powerful sa universe, parang nanginginig pa nung ginawa tayo, isa-isa, pinag-isipan tayo. At saka may verse din sa Biblia na bawat buhok, although konti na lang yung buhok ko, pero yung buhok ng tao, alam niya ang bilang. Bilang niya, that's right. At saka, sino ba naman tayo? Parang napakaliit. Para kung tayo, napakalaki natin kumpara sa isang mikrobyo. Pero mahal tayo ng Diyos, di ba? So,
that's how precious we are na kailangan namnamin ng bawat isa. Kasi siya yung author ng buhay. Siya rin ang nagsusupply ng lahat. Yun ang sikreto na open naman actually. Kailangan hindi binabasa yung Biblia. Or hindi nakikinig. Kaya nga. Pag may sermon, lumalabas. Yan yung instruction manual natin, yung Bible. Correct, Nandiyan na lahat, pati yung mga tamang paggasta, pagbibigay, pagiging mabuti, ano po. Lahat nandiyan na eh. Yung acronym na Bible, kanya Basic Instruction Before Leaving Earth. Bible. See? Yung BIBLE. Ayan, binigyan nyo ng meaning, ha? Oo. So, instruction manual. Instruction manual talaga ng tao. Correct. Kasi nga, ang author niyan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jehovah God. So, binigyan niya tayo ng manual. Correct. At saka, kung tutusin, pag naging habit nila yon na nakadikit sa Panginoon, they will start to enjoy it. Sa simula lang medyo mahirap, pero pag kailangan minsan na yung mayroon silang membership sa simbahan na may nakakausap, kung saan silang komportable na simbahan na where we have someone to talk to, saka compare notes. Diba? So, yun, magandang, kasi you will discover, for example, nakita ko doon sa loob ng Bible mismo, ang daming supporting verse tungkol sa sa pag-utang. Maski yung di ba, nabanggit ko yung guarantor. 3 verses na doon tungkol sa nasa Proverbs na bawal. Kaya kung kunyari may magpapasa. Tama ka dyan, Mr. Rojas. Yung nangungutang ay alipin. Di ba? Nung nagpapautang. Pagkatapos kung walang kakayahang magbayad, tapos kung magpapautang at paiinteresan niya, di po ba? Correct. May mga ganun pati yung pa-interest Kung may lumapit sa isang OFW na umuwi siya, lumapit, nagpapagaranti. May sagot na siya. Kamo Proverbs 11:15, sabi doon, there is danger in putting up security for the stranger's debt. So, ang dami dyan sa loob ng Biblia, doon sa Proverbs. Pwede lang gamitin para mayroon na silang magandang excuse. At saka ma-refuse na nila talaga. Then pangaralan nila kung paano. Oo nga. Very practical yan at talagang timely na ina-apply naman natin sa mga panahon ito. O sige, JC, yung mga questions mo kay Mr. Rojas. Ayan, pasensya na po, naputol ako, nawawala kasi yung aking internet para nga po sa atin kasama si Mr. Conrado Rojas. Sir Conrad, para po doon sa mga kababayan naman natin na gustong, ano ba yung ipapayo ninyo para doon po sa gusto ng mas maayos o mas streamlined yung pag-handle nila ng kanilang pera na hindi sila masyadong nauubusan ng budget. Kahit na tight yung kanilang kinikita, hindi sila masyadong mauubusan. Correct. Kagaya ng pinag-usapan natin a little while ago, yung mindset muna nila, babaguhin nila from spending budget to investment budget para mas pag nasundan nila yung prinsipyo na yan, mas magkaroon sila ng a little actually big improvement on that side. Tapos disiplina, pagpasok ng pera at huwag basta-basta mag-guarantee ng utang ng iba. Kasi too much problem on their own, so kailangan i-handle nila yon. At ang laki ng responsibilidad ng naiwan sa Pilipinas. Kasi yung nasa abroad, kayod ng kayod, tapos pagbalik niya, dapat steward nga talaga siya. Imagine, kayod yung nasawa na sa abroad. Kung minsan, minamaltrato pa, parang kumita lang. Pagkatapos dito, pagbalik, kailangan kumikita para hindi naman, hindi siya frustrating. So, develop that principle. Conrad, para doon sa mga, speaking of investment habit dapat, hindi na spending. Marami kasi sana kapag narinig yung investment na salita, iniisip agad malaking pera, milyon-milyon. Pagka libo-libo, milyon-milyon kapag investment. Paano ba dapat tignan yung salitang investment? Kahit na normal na Pilipino lamang sa mga Juan de la Cruz natin. Para sa ordinaryong tao, pag sinabi investment, wala namang masama mag-isip ng malaki. Isipin mo malaki, pero magsimula ka na maliit. Develop the discipline na magbukod ka. Ngayon, mag-ingat ka, magsimula ka muna ng discipline mong savings sa bangko.
Wag kang pumunta sa magaling magsalita. Pag ganito yung hulog ka ng ganito every month, bigay ka ng ganito ang halaga, tapos kikita ka ng ganito, huwag kang pumasok diyan. Sa bangko ka na, kahit na maliit ang kita, okay lang 'yon. Kasi hindi ka sigurado na yung sinasabi sa iyo ay maging totoo. Marami na, maski matataas na mga pinag-aralan, mataas ang posisyon, naloko, nawawala ng milyon. Ang tawag doon ay sa totoo lang katangahan or greed. Greed. Totoo talaga yan katangahan yun kasi sila rin, palagay ko, deep inside, mag-iisip, bakit ba ako naloko ng gano'n? Sweet talk ako ng gano'n. Opo, pagka Sir Conrad, pag greed yung pinairal mo, talagang maraming magkakamali, maraming hindi malalagay sa tama, lalo na sa mga investment na yan. Ito magandang hamon. Hindi na nag-iisip yun Ito magandang hamon sa tanong mo. Yung mga nagtataya sa loto, sa wedding, masyaw, o any gambling, computin nila magkano ang binabudget nila dyan. Linggo-linggo, sa isang buwan. Hindi bababa ng siguro 15 pesos per week. Ngayon, instead ni taya niya, itabi, ipasok sa bangko. Di ba? Tapos sabayan ng constant na pag-aaral pa, yung tanggapin yung adapt yung mga prinsipyo na kakarelay ka sa Panginoon, magbabagong buhay nila. Kasi tanong nila sarili, ilang taon, ilang dekada na sila nagtataya. Minsan-minsan mananalo siya 2,000, 5,000, 10,000. Pero saan sila ngayon? Ganun pa rin. Yung bahay nila, ganun pa rin. Maybe nasa squatter pa rin sila. O di ba? So, delikado sa mga sunog na madali maano. Ang ibig sabihin, kung gusto mo talagang total na aangat ka sa buhay mo, sundin mo mga biblical principle. Sundin mo yon. Kasi yung mga madalian, yung mga nanalo ng millions, sana sila ngayon. Karamihan doon, dahil kung dumating ang millions, hindi naman sila handa kung paano mag-manage. So, problema nila ngayon. Yan. Sir Conrad, ano po yung inyong mga maipapayo, mapapaalala doon sa ating mga kababayan na balak na ngayon na narinig sa inyo yung investment mindset dapat ang kanilang gawin? Ano po yung inyong paalala? Okay, ang advice ko doon at saka paalala doon, lalo na sa mga nagtatrabaho, kailangan maging responsible din silang na steward. Yung kung anong amount na pinapadala nila sa asawa nila sa Pilipinas, kailangan may record, i-require nila yung naiwan nilang asawa dito na mag-report sa kanila monthly din. Bago siya magpadala, i-submit sa kanya yung report o magkano na ang deposit mo, i-xerox mo, kaya paano mo kung mag-zoom sila, ipakita yung passbook o kaya kung ATM man yan, ikuha yung still statement, ipakita pumasok ng 10,000. Kung magkaroon ng interest yan, magkano pumasok. So, para makita kung paano. Then, kung magastos si Mrs. o si Mr., depende kung sino naiwan, ilista niya yung lahat na gastos. Para bawat isa, nagbabantayan, hindi para talaga magbantay, kundi para maging aware sa bawat isa na, baka lumalampas ka na ng gastos. Yung gastos mo, more on your wants than on needs. More on yung tawag sale, midnight madness, kisa sa dapat kailangan. So, there must be constant discussion para ma-check nila sarili. Huwag naman na magsigawan. Ang importante lang, kung nagkamali, di mag-sorry, and then huwag na ulitin. Kasi ang problema, kung bigay lang ng bigay, tapos nagsisisihan sa dulo, malaki ng sugat. So, monthly, mag-report sila. Pag nasanay na sila sa ganyan, bawat isa maging sila. Tapos ituro sa mga bata kung paano. So that way, everybody will become more aware. And later on, ma-develop silang habit naman. Yung allowance sa mga bata, i-develop din yung 10, 20, 70. Payo ni Dr. Napakahalaga nun, kasi habang mga bata pa, natututo na sila nung 10, 20, 70 na itinuturo ni Mr. Conrado Rojas. Tsaka yung Midnight Madness, nasabi niyo, Sir Conrado, Midnight Madness, Midnight Sadness yun, di ba? Correct. After ng madness, Midnight Sadness. Sad na sila. Kasi ang daming bayarin. Correct. All right. Thank you very much for sharing with us again your thoughts about smart spending. Sabi mo nga, smart. Dapat may alam. Correct. Thank you, sir. Okay, God bless. Salamat, Sir Conrad. Okay. Bantay OCW.
Yeah.